Brothers on the Wheels, welcome sa ating segment o episode dito sa Underbone Serie. So today's episode mga brothers, nandito tayo ngayon sa Honda Olongapo para bisitahin o ikutan ang high-end pagdating sa kanilang Underbone. Dapat yung RS125 yung re-reviewin natin mga brothers. So doon tayo mag-walk around. Sadly, nabenta po kanina. So meron sila dito ngayon sa Olongapo is yung GTR 150. So bago tayo mag-start mga brothers, gusto ko munang ipakilala o i-shoutout sa ating sponsor. Yan po ang Serpy Motorcycle kung naghahanap kayo ng motorcycle parts and motorcycle gear. And also ang ating pinakabagong sponsor, yan po ang Wingshio Moto Clothing kung naghahanap naman kayo ng t-shirt sa motor pang regalo ngayong Pasko. Okay, wag na natin patagalin. Introhan na natin. Like, pasukan mo. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, disenyo niya. So itong motor na ito, at para sa akin at I think para rin sa opinion ng iba, nilabas ito ng Honda para makipagkompetensya sa Suzuki Raider 150 and also yung Yamaha Sniper 155. Obvious naman bakit? Isa itong sports na Underbone makikita nyo naman yung sa kanya, yung nilagay sa kanya na makina. Ano bang may makina yan? Ano nyo naman nakagaya yan sa CBR 150. Tama ba? Tsaka yung mga hulman ng kanyang edges ng bearings, makikita nyo, it's something to do sa pagiging aggressive. At syempre, may ano rin niya sa aerodynamics, na dinesign siya for sports, Pero at the same time, pwede mo rin itong gamitin sa street. Naka-design to sa street, kaya nga naka-street tire, with a sports look and feeling. Ayan, pag nagmamaneho ka. Okay, so yung linings niya, kakaiba rin, May sarili ring ginawang approach dito yung Honda. Pagdating pa lang dito sa bukana, mga brothers, makikita nyo na kagad yung kanyang aggressive na muka. Yung matutulis na dulo ng fairings. Pagmula dito sa front fender, pagdating dito sa baba ng headlight, ayan, makikita mo talaga na siya, agresibo. Ipat pa tayo dito sa kabilang side. And then, yung sticker niya, mga brothers, tatanungin ko kayo mga brothers, di ba pag sinabing Supra o GTR, it's something to do sa parang karera, di ba, race? Kasi yan yung kilalang pangalan ng mga model ng sasakyan. Halimbawa yung Supra, nakilala yan sa Toyota. Yung GTR naman sa Nissan, kung familiar kayo, nanonood kayo ng mga initial D, So pinagsama ng Honda yon, Supra GTR, So ibig sabihin talaga itong Underbone na ito is naka-design for the performance or speed, di ba? Yan. So may makikita ka pa dito GTR 150 sa taas, may Supra. Ayos na yun. Haba lang Ayan, yung muffler niya, okay din naman yung design, mahaba and then sporty yung pagkakataas. And of course, yung muffler guard, mahaba din. So, check natin mamaya yan kung okay ba yung quality na nilagay dyan ng Honda. And disc brake, harap likod, Tingnan natin kung anong caliper ang ginamit dyan ng Honda. Ayan, digital speedometer, digital gauge panel. Ang ganda rin ang design ng puweta nito. May kita mo naman yung winglet dito. Ayan, ganda. May texture siya, kala mo carbon fiber, pati rin dito sa muffler. Yan ang mga check natin dyan at iikutan natin kung quality ba yung nilagay dyan ng Honda, mga brothers. So ayan, kita na natin, ikot na tayo. Ngayon naman, inspeksyonin na natin ang malapitan. Alright, kaha, i-check muna natin ang kanyang kaha, mga brothers, kung ito ba marupok o kung ito ba malutong. Ayan, o kung makunat siya, okay. So by the way, ito po is black finish na gloss and may sticker po ito na red, dark gray. Meron po siyang combination ng decals na ganon na nagbibigay ganda o highlights sa kanya, lalo na pagka tinitignan mo ng malayuan, mga brothers on the wheels. So yung kaha niya, yung fairings niya, ito kinakatok ko for the first time, masasabi pong lamang yung kunat. So pag sinabi pong kunat, mas maganda po kaysa pagkamarupok. Pagkamarupok kasi, ibig sabihin mga brothers, madali siyang mabasag. So pag makunat po,
nabibend po yung fairings. Ayan, nakikita nyo ba mga brothers, nabibend natin, no? So mas maganda ang absorption sa impact pagka lamang ang kunat kaysa sa rupok. Ayan, ang ganda ng fairings nya. So syempre Honda yan kaya quality. Tapos pagdating dito mga brothers, meron yung plastic dito ng texture ng carbon fiber, which is naga-highlights. Kahit pareha sila na brown, kahit pareha sila na black, gloss black ito. Ito naman is matte finish na may texture ng carbon fiber. Ang ganda. All the way dito sa taas. Ayan. Tapos dito, matte black na ang kanyang approach, no? So kahit black siya lahat, mayroon pa rin siyang highlights dahil may gloss, may matte, and may carbon fiber na texture ang kanyang kaha dito sa harapan. Okay? So dito, ito pa oh. Ayan oh. Ang tulis, ang ganda. So nagbibigay agresibo pagka nakikita mo tong motor na to o makakasalubong mo siya. And then something to do sa kanyang aerodynamics mga brothers. Malaki rin po yung tulong niyan. Yung busina niya nandito na rin sa gitna, which is good thing, no? Hindi nandun sa loob. So nandito nakalabas. So kung bubusina ka, mas malakas. And also pwede mo pa yan upgrade ng mga compact horn. So para mas maganda yung iyong busina. Okay? So dito meron siyang front telescopic port. Okay naman, tama yung kapal at tama lang naman din yung kanyang haba para dito sa ganitong klase ng underbone. Ayan. Tapos dito sa baba, makikita natin yung malaking dimension ng kanyang disc brake. And also, ang gamit din po ng Supra GTR ng Honda pagdating sa caliper is Nissin Cup Noodles. Nissin caliper po yan. Isa po sa magagandang caliper ng disc brake yan, okay? And then also dito, gumagamit pa siya ng 17 inches o yung popular na size ng wheel max dito sa atin, no? Yan po is 17. And also, ang brand po ng gulong ito is RIC na rin. Alright, ayos. Japan, na may size na, ano ba to? 72 eh. 70 by 80 ba? Ayan, ikot natin. Ayan, mali pala ako. 19 by 80 at 17 inches po. Ito yung kabilang side. Ayan. Check natin yung threads. Ang ganda. Ang ganda yung threads niya. So, ayan po, may something to do pagka humahawi po siya ng tubig pagka umuulan po sa kalye. Para hindi po tayo madulas. Ganda ng gulong. Iba talaga pag RIC. Quality. Okay, angat tayo dito. So, dito sa gitna ng harapan ng bahagi ng motor, makikita na natin yung kanyang park light. Ayan. Bulb type po yan. And also yung turn signal lights niya, bulb type din. Pinag-isang housing na lang. And also yung salamin na ginamit dito, plastic pero Stanley. So pagka ganito po yung plastic, Stanley, quality po yan. Assume po natin na quality na yan. And then meron ditong lines, so pinaka parang eye leak ng carbon fiber na texture. Ang ganda oh. Hanggang dito sa dulo. Alright, ganda. Tapos gloss black na dito. Tapos and then may sticker dito ng pula at saka dark gray na may na letters na racing. Pagdating dito sa taas mga brothers, makikita na natin yung logo ng FI ng PGM, FI ng Honda. Ayan, kumbaga sa Yamaha may blue core, si Honda naman is may PGM FI. Alright? So pagdating dito sa headlight nya, LED na po ito, no? So ito po yung hindi ako nagkakamali, ito yung low beam, ito yung high beam. Yung lente o yung plastic na ginamit dito is Stanley na rin. Ayan, kinakato ko mga brothers, solid quality talaga. Tsaka ang ganda ng pagkaka-design niya o yung hulma niya. Ayan o, pag ginitna mo, naka-align. Ayan, naka-align, di ba? Ang ganda ng linings. Sa mga nakakaintindi, alam nyo na yon. Oh! So lipat tayo dito sa left side na bahagi ng motor. So dito makikita na natin yung kanyang pormadong fairings. All the way po yan dito sa baba na parang araro na. O araro na nga yung datingan. It's something to do po na ito para maharangan yung putik na ibabato ng front wheels papuntang makina ko. Kaya kung tawagin po natin is araro style. Ayan. Tapos yung fairings quality rin, lamang po yung kunat niya kesa dun sa rupo. Kaya nga po gumagalaw siya oh. Tapos yung mga nilagay na tornilyo, Allen bolts na rin na stainless, malayo sa kalawang. Yung sticker, ang ganda ng pagkakabanat dito. Pula, tapos silver, dark, may Honda rito, tapos Supra GTR. Satu Hati. Ano ba ibig sabihin na sa Japan, mga brothers? Sinong nakakaintindi dito ng Ihongo ba yun? So lipat tayo dito sa gitna. Dito makikita na natin yung left side ng makina, no? Ayan. So this is a double overhead cam po. Pagdating sa kanyang tawag ba diyan? Sa kanyang fuel sa kanyang bulb setup, yeah. And also
yung kambyuhan niya, hindi po siya kalawit mga brothers. Dinisign ng Honda na parang pan-tricycle, which is good thing, hindi naman masagwa eh. Hindi totoo yan. Makikita mo na parang pang-sport din naman siya kasi ang pwesto ng paa mo dyan nakaganito. Hindi naka-straight. Naka-slant po siya ng konti. Okay naman. At saka mas maganda, mas madali ang shifting pagka ganito. Based on my experience. Kayo ba mga brothers, di ba? Tapos yung plastic dito sa gitna, may approach dito ng carbon fiber pa rin na plastic. Ayan, na nag-highlights. Tapos pagdating dito, plain matte pa po siya na black. Ayan, tapos may gloss black na naman dito. So ang ganda talaga. Lalo na pagka umababaw ka dito, makikita mo na rito yung air ventilation niya or air intake papunta po ng makina yan para maglamig. Pero huwag kayo mag-alala mga brothers kasi hindi lang yan ang ano niya, ang sistema niya sa paglalamig. Ito po is liquid cooled, no? So sa mga mahahabang biyahe o kahit matraffic ka na matagal, okay lang dahil meron siyang suporta ng liquid cooled. Yung tornilyo na lagay, Allen bolts din po na stainless. Maganda, hindi tinipid na yung Honda yung tornilyo. Plus puntos. So lipat pa tayo dito. Ito yung side stand niya mga brothers. Kinakamay ko pa lang pero napakagaang engage. Ito yung center stand. Tsaka may cover yung spring. Yung mga ganitong detalyeng maliliit, maganda ang nagagawa nito sa motor. Malaking bagay yan. So yung swing arm niya, makapal na gloss black. Ang ganda rin ng pagkakabanat ng hinang, oh. Yung pagkakaliskis ba yan? Tapos yung chain guard, okay din yung plastic quality. Tsaka ang ganda ng disenyo. Kita mo pa rin yung kadena mo, madali mong linisin, madali mong lagyan ng langis, toothbrushan, punasan, no? Tapos yung setup dito ng rear sprocket, okay din, parang kagaya doon sa sniper ng Yamaha na may ipin na 44 teeth. Yung front sprocket mga brothers, ano kaya? No, sa mga GTR Supra user dyan, ano ba yung stock na front sprocket nito? Allen bolts, oh. Ito hindi na, pero good thing stainless pa rin. Ito yung tensioner kung mag-adjust ka ng gulong at saka yung slacks ng iyong kadena. Ayan, yung chassis niya. Hindi ko makita ako ang chassis nito pero ang chassis nito, syempre pang underbone na single cradle. Ayan. Tapos dito makikita na natin ang kanyang monoshock. Ayan brothers, kulay itim po yan. Sad to say nga po, hindi natin malaman kung I think hindi ito adjustable. Yan. Tsaka hindi siya naka-linkage. Rekta na siya mismo dun sa swing arm niya. Pero okay lang din yan. At least monoshock pa rin siya. Tapos itong gulong mga brothers sa likod is 17 inches din na RRC. Ang brand na may tire size po na 120/70. Tsaka ang ganda talaga ng treads ng RIC. Iba talaga. Nasubukan ko na itong gulong na to. Maganda kahit basa yung kalye. Maganda ang grips niya. Okay mga brothers, likod na bahagi ng Supra GTR. So dito po yung makikita na natin yung kanyang stylish na o sporty na taillights. And also ang bulb na ginagamit po nito is hindi po LED, bulb type pa siya. Pero good thing, ang ganda rito ng pagkakadilim. Luminaw ka, ayaw luminaw. So lapit na lang natin. So good thing makikita nyo rito yung highlights niya na carbon fiber, yung plastic ng texture. No? At the same time, yung pinaka parang wing-lock dito. Ang ganda oh, yan gumagalaw yan. Sa hangin po yan mga brother. It's something to do sa aerodynamics ng motor. Lalo na pag nag-high speed ka. Parang spoiler siya ng kotse. Yun, parang ganon. Tapos yung turn signal lights niya, nakabukod po sa housing ng taillights. And also flexible po ito. So hindi basta-basta madadali kung masasagi. And also yung salamin na ginamit, Stanley rin. Bulb type po yung nano niya na, turn signal lights ng mga brothers. Dito rin sa likuran. And then pagdating dito sa baba, yung fender niya, mahaba. At the same time, ang ganda ng pagkakahulma. Makikita nyo naman natin yung edges dito. And also yung highlights naman na plain na plastic dito. And then texture naman dito ng carbon fiber na style. Ayan, may reflector siya. And also meron itong sariling ilaw ang kanyang plaka. At hindi ko masilip kung LED ba ito o bulb type. Pero I think bulb type mga brothers. Tapos dito lalagay yung malaking plaka. Sagwa. Pero kung yung standard na plaka, ayos lang. Pero nakita ko kanina yung plaka mga brothers ganito kalaki. So okay lang, at least labas pa rin ito. Kasi pag tinakpan niya ng plaka na malaki, ito, mawawala na yung ganda. Masasapawan, no? Kuwisan ko ano yan? Ayan, so lipat tayo dito sa right side na bahagi ng Supra, no? So dito makikita na natin yung kanyang tambucho na napakahaba na ang ganda naman ng pagkakaangat Ayan, so flat finish po ito na black na high temp and also yung muffler guard na nilagay dito na Honda mahaba. Halos kinabera na talaga yung muffler. So hindi po tayo dito basta-basta mapapaso. Allen bolts po yung ginamit. Ayan, and also may design din yung muffler guard. Ayan, makikita nyo naman yung mga edges.
And then yung texture niya na carbon fiber. Then pagdating dito sa dulo, sa tip niya, light silver po siya. Tapos Allen bolts din yung tornilyo, tatlo yan. So ang ganda. Ito po yung footrest, no? Hindi natin diniscuss doon sa kabilang side, pero dito discuss natin, no? Aluminum po ito at natitiklop po. Ayan, ang ganda ng engagement niya. Tsaka ang ganda ng grips, yung pinaka texture o yung pinaka threads niya makapit. Ayan, no? And also dito, pagdating dito, makikita na natin yung lagayan ng disc fluid dito sa rear brake. Ayan, ito po yan. Tapos disc brake din po ito sa likod. Nanisin ang kanyang caliper. Ganda ng disc brake. Ayan, hindi talaga tinipid. Yung underneath, mga brothers, ang linis din. Madali mong linisan, madali mong punasan, lagyan ng BS1. Ayan, kasi kita mo talaga yung underneath, malinis eh. Yan naman ang kagandahan, pag ang underneath mo malinis. Plastic dito sa kabilang side, mga brothers, yung fairings, quality pa rin. Same pa rin ang approach, syempre. Tapos gloss black dito. Yan yung sticker, Supra GTR 150. Sa baba, may linings ng red and 6-speed, double overhead cam po siya. Good thing may kickstart pa ito, mga brothers on the wheels. Wala nga lang rubber dito. So ingat lang po tayo pagka sinisipa natin ito si Supra. Yan. Tapos yung tapakan ng kanyang disc brake sa likod, okay din naman, kinakamay ko pa lang, and also makapit. Ito hindi po ito yung natitiklop, mga brothers, yung footrest ng rider, hindi ka guys sa iba. Ito na yung right side ng makina. Nakita natin dito yung ito yung sa hose papuntang doon sa coolant niya, sa cooler niya, sa radiator. Ayan. Tapos nandun banda sa taas yung fuel injection niyan eh. Yung makina, makikita mo talaga na malaki yung ulo kasi double overhead cam, mga brothers eh, kumpara dun sa single overhead cam. Lagay na ng is kung ikaw ay gusto mo na mag-change oil. Yan. At least kita, hindi natatakpan ng fairings, hindi hassle, di ba? Fairings ganda, oh. Tsaka ang ganda ng design dito ng Araro. Pwede mo pa nga dito lagyan ng malaking Honda yan eh, kagaya doon sa mga sports bike nila. Tsaka yung fairings dito, yung fender dito sa harap, sa likod na bahagi, mahaba, maganda yung pagkaka-extension. So talagang hindi basta-basta mapuputikan. Although butas ito para pumasok yung hangin, hinabaan naman nila to, no? Yun naman yung maganda doon sa pagkaka-engineer dito ng Honda. Hayan! So nakaikot na tayo, mga brothers, dito sa babang part. Ngayon naman, i-check na natin yung upuan, yung taas na upuan, seat cover, ilalim na upuan. 2 beses na yan! Mga kaloko, yung pinakanyang cockpit. Yan po. At ang kanyang side stand. Alright. Brothers on the wheels, ganito po ang itsura ng Supra GTR pagka naka-side stand na. Yan. Ikutan natin para makilatis natin kung tama lang ba yung kanyang higa at tama lang ang kanyang tindig, at silipin natin ang pasok ng paa ng kanyang side stand. Yan. So ngayon nakikita ko in person na tama po yung kanyang tindig at tama lang din ang kanyang higa pag naka-side stand po. At saka syempre pasok po yung paa ng side stand, no? So hindi po ito basta-basta babagsak. Huwag lang talagang tikulin. Ayan, no? So pag ganito po, approve po yung side stand, no? And syempre dapat chinecheck yan kasi may mga quality control yan sa factory na tama ba yung ganun banat natin sa side stand nyo. So ito po tama. Syempre Honda yan eh. Yeah, boy. Ayan. So ngayon, mga brothers, i-check na natin yung seat cover. Yung upuan niya, mga brothers, hindi siya malapad. At tama lang din yung kanyang haba. Ang ganda rin ng slope na nakasunod sa forma ng kanyang fairings. Ayan, hindi ka na magpapatabas ng upuan dito. Di ba yung iba nagpapatabas pa para babaan, ganyan-ganyan. Ito, sinulusyonan na ng Honda. Maganda yung seat cover, although ordinary lang, pero maganda yung texture niya. I guess maganda yung kapit nito at saka may konting dulas. Kasi ano ko rin, mga brothers, napagtanto ko rin at naisip-isip ko rin, maganda na may dulas yung ating upuan. Kasi sa mga during ng braking, pag sobrang kapit siya, doon ka magkakaroon ng ipit, betlog. Kasi alam mo na yon, kumapit yung pantalon mo at nasaka lang yung yag balls. Okay, buksan na natin yung kanyang upuan para makita na natin ang ilalim. Taran! Yun lang, wala nang compartment. Ayan, halos sinakop na po ng kanyang gas tank. Ayan, ito po yung gas tank. Ito yung bukasan ng gas tank. Madali lang naman din buksan. At madali lang din naman isara. At saka maganda, pagka halimbawang nagpagas ka, umapaw, dito lang pupunta, mga brothers. Hindi dito pupunta. Ayan, may tsaka rubber. Ito something to do na ito, plus puntos ito. Ito yung air filter o air cleaner kung tawagin na iba. Nandito na, which is good thing kasi nandito ipapasok ang hangin, ihigop siya. Tapos yung sabitan ng helmet, hindi plastic. Good thing bakal po. Yan, para sa dalawa, rider at back ride nito.
Meron din dito rubber para sa papatungan ng tangke, so hindi magagasgasan. Nakita nyo naman mga brothers, nag-mark na eh. So ito yung grab bar nya. Ayan o. Matte black to na metallic ang finish, no? So nag-highlights na naman. Saka makapal naman at komportable hawakan. And also may edges sumusunod dito sa dulo ng fairings. May sticker pa rito ng Honda sa ilalim. Nilagyan pa nila just in case tanggalin mo to, makita pa rin yung sticker. Minsan yan yung mga purpose niya. Meron ditong maliit na space. I think mga brothers, it's something to do na pwede ka maglagay dito na lang ng tools. Ayan o, parang tools na lang eh. Diba? Alam niyo na may mga kasamang tools eh. Pantanggal na spark plug, Phillips, tsaka flat screw. Yan naman yung mga niyan, konting yabe. So sara na natin. So ngayon naman mga brothers on the wheel, sakin na natin para madama natin ang kanyang seat height. Kung ito ba friendly user o hindi siya friendly. So I'm only 5'4" lang po kasama ang aking boots na binili sa ukay. Hoy, ayos Nandito ako sa unahang bahagi ngayon mga brothers. Siyempre, hindi, nakasagad ako talaga sa unahan. What I mean. Ayan, so makikita niyo po nalapat na ang aking dalawang paa sa sahig. I think nasa mga 760 lang ito. Doon na maglalaro ang seat height nito mga brothers. Ayan, and also ang kanyang seat cover is makapit Hindi ako dumudulas Makapit siya mga brothers. More on kapit siya. Wala siyang masyadong dulas o wala talaga siyang dulas. Ayan, siguro sa mga biglaang preno, talaga maiipit ang ating yag bolts dito, no? Wag naman. Ayan. So pagdating dito sa setup ng kanyang handlebars, mababa po ang setup, no? Since tumaas yung upuan, no? So tama lang naman. No, hindi naman tama yung baba. Hindi naman babang-baba. Tama lang naman. Pero masabi ko mababa yung handlebar niya. Pero wala namang problema 'yon. Upright pa rin ang position nito, no, pag nagra-ride tayo. Tapos yung turn ng kanyang manibela, malaki naman yung pagsagad dito sa kanan. Check natin dito sa kaliwa. Ayun, ganun din, malaki rin. So hindi tayo mahihinapan dito magmanubra. Ayan, tsaka pag nakita natin yung dashboard, yung texture dito ng mga plastic pang carbon fiber ang style. Tapos sa gitna may logo ng Honda. Ayan, may pakpak. Ganda. Okay, so good thing sinama na nila yung side mirror. Okay naman yung side mirror for the stock. Tsaka ayun, mas masikip Tsaka wide angle siya, papalayo, hindi malapit. So ito pag ito standard yan mga brothers. Kabilang side ganun din, Ayan, Okay. Dito sa kaliwa, handle grips niya, malambot yung pagkaka-rubber, and also may half inch na space para sa malalapad ang kamay. Yung end bar na nilagay, bakal, good thing. Yung clutch, okay yung clutch, malambot. Ayan. Tapos ito yung left and right sa ilalim. Yung horn niya sa taas, okay din pindutin okay approach ng horn madali mong tansyahin Kwang kwang. Yun lang, walang battery, hindi natin marinig. Low beam and also yung high beam. Pagdating dito sa kanan naman, ito yung throttle. Hindi pa na-adjust pero ang ganda na ng laro. Yung end bar dito, of course, bakal yan. Ito yung preno o yung brake lever sa harapan. Okay din naman piga-pigain. Ayos. Lagayan ng disc fluid and ito yung electronic start. Ayan. Tapos sa baba, makikita natin yung shutter key button niya. Nakita nyo ba mga brothers? Siyempre, pinakita ko Pagdating dito sa gitna mga brothers, maliit lang naman yung kanyang gauge panel na digital na po. So hindi natin makikita to ngayon na nakabukas dahil wala itong battery, pero hopefully makakita tayo ng picture kay Google o sa Facebook para ma-flash natin dito sa ating screen. Pero ito na, ito yung left, ito yung right. Ito yung temperature check, high beam, neutral, and also engine check. Tapos yung RPM nya. Tapos nandito yung pinaka parang ng FPGM FI. It's something to do sa sports mode o eco mode siguro, di ba? So tulungan niya ako diyan sa mga owners. Help me! Okay din naman yung plastic quality. Yung tornilyo na nilagay, may pintura, hindi basta-basta kakalawangin. Ayan. Okay. Mga brothers, nakausap ko yung sales executive dito sa Honda Olonga po na si Sir Tom. Sabi niya dito sa branch nila, hindi ito ganun kabenta. I don't know bakit, pero sa presyo niya, tapat naman yung nilagay ng Honda na features dito sa motor. Ang ganda. Wala akong masabi, no? Para sa akin, bibilang mo lang siya na accessories kasi yung performance ng makina nito, alam na natin yan 'di ba? Sa CBR 150, alam na natin yan kung anong klaseng makina ang meron nito. At saka kung iaano mo dun sa sa dalawang kalaban, sa Raider at saka dun sa Sniper, palaban to. Double overhead cam 6 yung cambio, liquid cooled, FI din.
Ang ganda ng forma ng fairings, no? Kung sa tatlo mapagpipilian ka, kung ako lang mas sa akin kasi mahilig ako mag-explore pagdating sa mga bagong models na motor. Ito yung lamang para sa akin kung pagpipilian ko yung tatlong Underbone Sports. Ayan. Pero syempre, i-reviewin din natin yon para makita nyo rin yung pagkakaibahan nila. Okay? So mga brothers, comment nyo po ang inyong masasabi dito sa motor na to, and also yung sa mga Supra GTR user dyan, i-share nyo naman yung experience nyo sa motorcycle na ito para matulungan natin ang mga bibili pa lang ng GTR Supra ng Honda. Okay mga brothers, see you in the next episode. Bye, have a great time.